Si Cassandra isang 17 taong gulang, maganda at mayaman, kaya marami ang nagtaka sa kanyang nagawa. Nagawa ba niya iyon sa sobrang pagmamahal? Ating alamin. Sa isang sikat na university, makikitang nakaupo si Cassandra at tahimik na nanunood ng basketball. Gigil na sumigaw kapag ang kanyang crush na player ang naglalaro. Si Henry Martinez, heartthrob ng university campus, graduating bilang engineer. Matagal na itong crush ni Cassandra. Pagkatapos ng laro, ay biglang nagsulputan ang mga kaibigan nito at biniro. Alam na nila kung saan galing si Cassandra same time, same day. Napangiti naman ang dalaga, hindi lingid sa kanyang mga kaibigan ang kanyang kahibangan kay Henry Martinez. Hindi makatulog ng gabing iyon ang dalaga. Nag-iisip, malapit na ang graduation ni Henry at hindi niya alam kung magkikita pa sila. Iniisip lamang niya ay hindi niya kakayanin. Isang araw, nakita niyang kumakain sa school canteen si Henry, nag-iisa ito hindi kasama ang nobya. Mabilis na lumapit si Cassandra tumabi habang dala-dala ang tray ng pagkain. Nagpakilala ito pero hindi sumagot ang lalaki. Tumango lamang ito. Suplado pala ang naisip ng dalaga. Walang preno na sinabi ng dalaga na crush niya ito. Napatitig ang lalaki at napangiti. Sino ba ang hindi makakilala sa spoiled brat na si Cassandra? Papasok ihatid pa ng mga bodyguards. Isip-isip ni Henry. Tumayo si Henry at iniwanan sa lamesa ang dalaga. Sumimangot si Cassandra. Lalo siyang hinahamon ni Henry. May isang taong ayaw sa kanya. Pinagtawanan ng mga kaibigan si Cassandra, kitang-kita nilang iniwan ito ng lalaking pinakamamahal. Gabi ay hindi makatulog si Cassandra. Buuna ang kanyang plano bago sumapit ang graduation ni Henry at graduation niya sa high school ay dapat mapasa kanya si Henry. Kinausap niya ang kanyang mga kaibigan ngunit walang sumang-ayon sa kanyang plano. Graduation kinabukasan ay may inabot itong papel kay Henry at umalis. Isang imbitasyon, may party pagkatapos ng graduation sa bahay ng spoiled brat. Tahimik itong pinagmamasdan ni Henry minsan. Malaki lang talaga ang agwat nila. Mas matanda pa dito ang kanyang kapatid na babae. Makikitang napakaganda ni Cassandra habang nag-aasikaso ng mga bisita. Hanggang sa lumapad ang mga ngiti nito. Si Henry naglalakad palapit sa bahay nila. May inabot itong regalo sa kanya. Pinakilala niya si Henry sa kanyang mga magulang. Napag-alaman ni Henry na solong anak si Cassandra. Mapapansing hindi mapalagay si Cassandra. Makikitang kainuman ni Henry ang lahat ng kaibigan ng dalaga. Ang napag-usapan lang ay lasingin ng husto si Henry at siya na ang bahala sa lahat. Nakikitang lasing na si Henry inalok ito ng kape ni Cassandra. Agad namang tumango ang lalaki. Nagkatinginan ang mga magkakaibigan. May hinalo ito sa kape, kinakabahan man, ay natatalo na siya ng kanyang pagmamahal. Makikitang parang tubig na tinungga ni Henry ang kape. Makikitang pinagtulungang buhatin ng buong barkada si Henry papasok ng kwarto ni Cassandra. Isang malakas na sigaw, ng galit na ama ni Cassandra ang nagpagising sa dalawa. Laking gulat ni Henry nang makitang pareho silang hubad ni Cassandra. Halos sumabog ang kanyang ulo habang nakikita niyang umiiyak si Cassandra sa sulok. Isang 16 na taong gulang at isang 21 taong gulang ay makikitang ikinasal. Bukod tanging si Cassandra lang ang makikitang masaya. On the spot ay bumili ng bahay ang magulang ni Cassandra. Halos lahat ay kompleto na ang bahay at lalong ikinagalit ni Henry kapag naalala ang sinabi ng ama ng asawa. Nahuwag isipin ang pera sustentuhan ito ng monthly. So para na rin siyang pakainin na lamang, ang pangarap niyang magtapos maghanap ng trabaho at magtayo ng negosyo ay wala na. Dahil lamang sa isang spoiled brat na iniwasan niya mula umpisa. 3-bedroom ang bahay, tumuloy si Henry sa isang kwarto at inilock ang pinto. Kumakatok si Cassandra, binuksan ito ni Henry at sinabing, maraming kwarto ang bahay, maghanap siya kung saan niya gusto. Malakas itong lumagabog pasara. Maaga pang gumising si Cassandra, nagluto, naghain sa lamesa at nag-abang. Lumabas ng kwarto si Henry nakabihis at tuloy-tuloy itong lumabas. Ni hindi man lang nilingon si Cassandra, napatulala si Cassandra, inisip na kasalanan niya ang lahat. Gabi na nag-aabang pa din si Cassandra sa pag-uwi ng asawa. Mag-2:00 na madaling araw ay wala pa ito. Hanggang sa naramdaman na lamang niyang nakabihis na ulit ito at nang kanyang tingnan ang relo ay 9:00 ng umaga. Tinanong ni Cassandra kung anong oras itong umuwi, hindi ito sinagot ni Henry. Napanis lang ang pagkaing hinanda ng asawa. 5:00 pa lamang ng hapon ay nagluluto na si Cassandra mga paboritong lahat ni Henry
Ayon sa mama ng lalaki, may mga paso ng mantika ang kanyang makinis na kutis. Tinawagan niya si Henry, tinanong agad nito kung ano kailangan. Sinabi niyang nakaluto na siya at hihintayin siya nitong kumain. Mabilis ang naging sagot ni Henry na wala siyang tiwala at baka may laso ng pagkain kagaya ng paglagay nito ng pampatulog sa kape noon. Umiyak si Cassandra. Nagsimula na siyang magsisi sa kaniyang ginawa. Palihim siyang umiiyak. Buo na ang kanyang pasya. Paninindigan niya kanyang ginawa. Sabi nga nila, face the consequences of your action. Matuling lumipas ang 2 buwan. Ni minsan ay hindi talaga kinain ni Henry ang mga niluluto ng asawa. Isang gabi ay pinilit na hintayin ni Cassandra. Gusto niya itong kausapin, manghihingi siya ng tawad ay palalayain na niya ang asawa. Ngunit laking gulat niya nang tumigil ang sasakyan at ang unang bumaba ay ang ex-girlfriend niyang si Myra. Sasakyan ni Myra ang naghatid sa asawa. Magkahawak kamay ito nang pumasok sa bahay. Tinanong ni Myra si Cassandra kung saan ang kwarto ng lalaki. At mula nang pumasok ito sa kwarto ay hindi na lumabas ang dalawa. Walang tulog magdamag si Cassandra. Makikita itong kausap ang mga magulang habang umiiyak, inamin niya ang lahat. Niyakap ito ng kanyang ina, sinabing anuman ang kanyang desisyon ay susuporta sila. Buo na ang pasya ni Cassandra, ibibigay na niya ang kalayaan ng asawa. Hindi na niya hinintay ng gabing iyon si Henry. Hindi na rin ito nagluto. Nakaabang ito sa balkonahe, inaabangan ang pagdating. Sa huling pagkakataon ay gusto niya itong makita. Pumarada ang sasakyan ng asawa, masaya na siyang nakita ito. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Habang si Henry ay lumapit sa kusina ngunit walang luto at pagkain na nakahain. Sa loob ng 3 buwan nilang pagsasama kung kailan decided na siyang tanggapin ang sitwasyon, ay wala itong lutong nadatnan at walang asawang naghintay. Nagsimula na itong kabahan. Wala ding Cassandrang nakita sa kusina ng umaga. Kinatok niya ito, hindi sumagot si Cassandra. Nagsalita si Henry na papasok na siya sa trabaho. Hindi pa rin nagsalita si Cassandra, narinig na lamang niya ang mga paa nito papalayo. Kinagabihan, laking taka ni Henry nang madatnang madilim ang bahay. Agad itong bumaba ng sasakyan, tama ang kanyang hinala. Walang tao sa loob maging sa kwarto ng asawa. Wala na din ang mga gamit nito sa kabinet. Napapaluha ito habang binabasa ang sulat na naiwan sa kwarto ng asawa. Henry, sorry sa lahat ng ginawa ko. Sobra kasi kitang mahal mula nang tumungtong ako sa university at nakita kang naglalaro ng basketball. Alam ko namang hindi valid ang kasal natin dahil wala pa ako sa wastong gulang. Malaya ka na, pinapakawalan na kita. Pabagsak na napaupo sa sofa si Henry. Habang sa bahay ni na Cassandra ay wala itong tigil sa kakaiyak. Mag2 linggo na, ngunit walang Henry na pumunta sa bahay para sunduin siya. Ganun ba talaga kalaki ang galit ni Henry sa kanya? Nag-aral ng modeling si Cassandra sa Italy. Dahil sa likas na ganda ni Cassandra, mabilis na umalingaw-ngaw ang pangalan nito sa industriya ng modeling. Halos 5 taon na ang nakaraan, pero walang Henry na nagpakita sa kanya. Ang huling balita nito ay nasa Amerika at kasamang umalis si Myra, ang ex-girlfriend. Makikitang sakay-sakay ng eroplano si Cassandra. Class reunion, bago ito sumang-ayon na pupunta, ay nilinaw niyang reunion lamang ito ng kanilang batch. 4 na taon ang pagitan nila kay Henry, kaya alam niyang wala ito sa dadaluhang reunion. Simple lamang ang suot ni Cassandra, sawang-sawa na siya sa mga gown na suot-suot sa modeling. Lutang pa rin ang ganda nito. Lumapit sa kanya si Rowell, ang kanilang class president. Sa kanya ito sweet, samantalang alam na alam niyang sa kaibigan niya ito may gusto noon. Binulungan ito ni Cassandra. Hanggang ngayon ba naman, Rowell, torpe ka pa rin? Matagal nang naghihintay sa'yo ang kaibigan ko. Sa malayo ay hindi napapansin ni Cassandra na may mga matang kanina, pagalit na galit sa kanya. Ang tingin kasi nito ay halos naghahalikan na sila ni Rowell. Nagtataka naman si Cassandra at kung kailan matatapos na ang party ay sa kanya napapansing may kakaiba sa kanyang mga kaibigan. May problema ba? Ang tanong niya, mabilis na wala ang sagot ng mga ito. Papasok na sa kanyang sasakyan si Cassandra nang biglang may nagtakip ng panyo sa kanyang bibig at nawalan ito ng malay. Bago siya nawala ng ulirat, ay kitang-kita niya na pinagtitinginan siya ng kanyang mga kaibigan. Nagising na lamang ito sa lagaslas ng tubig sa banyo, may naliligo. Akma itong tatakbo ng may nagsalita. Hindi ka makakalabas, sarado ang loob at labas ng bahay. Gwapong-gwapong mukha ni Henry na nakatapis ng tuwalya ang nakaharap sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tanong ng dalaga.
Bakit mag-asawa naman tayo Hindi pa tayo annulled, Cassandra Martinez, napapangiti ito. Nag-flashback ang lahat ng mga naranasang hirap ni Cassandra, ang mga gabing paghihintay, ang mga lutong hindi nito kinakain sa loob ng 3 buwan. Namutla si Cassandra. Niyakap ito ni Henry. Nagsorry ito sa kanya. Nagpaliwanag ito na, nagulat siya sa nangyari, na parang nawala ang pagkalalaki. Na gustong-gusto na nitong sunduin ng gabing iyon si Cassandra at iuwi. Pinigilan niya ang sarili dahil gusto niyang i-enjoy muna ni Cassandra ang kanyang kabataan. 17 years old ito noon, paano kung pagtungtong nito sa edad na 20 o kaya ay 25, hindi na pala siya gusto. Paano kung puppy love lang pala ang naramdaman niya? Kaya hinayaan niya ito. Ang hindi alam ni Cassandra, naging anino niya si Henry, alam nito ang lahat-lahat ng nangyayari sa buhay niya. Umiiyak na nakiusap si Cassandra. Bigyan siya ng 3 araw para mag-isip. Hinatid ito ng maayos ni Henry. Niyakap niya ito ng mahigpit bago umalis. Unang gabi pa lamang ay maririnig ang lakas ng katok sa pintuan ni Cassandra. Si Henry na may dala-dala pang bote ng alak. Binuksan ito ni Cassandra, bigla siyang niyakap ni Henry. Hindi ko kayang maghintay ng 3 araw, Cassandra. Ang tagal kong naghintay, ang tagal kong nakatingin lamang sa iyo mula sa malayo. Umiiyak na sinabi lahat ni Henry ang pagsubaybay niya sa babae. Hinalikan ito ni Henry, hindi na nanlaban pa si Cassandra. Hanggang sa ang halikan ay umabot sa kama. Nakalimutan na nila ang lahat ng nangyari. Ngunit tanging si Henry lamang ang nakatulog, si Cassandra ay dilat na dilat pa naghihintay ng oras, may flight ito pabalik ng Italy. Dahan-dahan itong humakbang at pumunta sa shower. Paglabas nito ay isang Henry na nakatayo sa living room ang kanyang nadatnan. Alam kong aalis ka ngayon. Hindi mo na ba talaga ako magawang mahalin? Umiyak si Cassandra. Ang totoo, natatakot ako. Ayaw ko nang maranasan ang naranasan ko noon, Henry. Cassandra, hindi na mangyayari iyon. Magpakasal tayo ulit. Magsimula tayo sa tama. Mahal na mahal kita. Tanging iyon lamang ang gustong marinig ni Cassandra, ang pagmamahal mula kay Henry, niyakap niya ito. Ikinasalang dalawa at masayang nabubuhay kasama ang 3 taong gulang na anak. Masayang nilalaro ni Cassandra ang anak sa garden. Tahimik na nakatitig ang asawang si Henry. Bumalik sa kanyang alaala. Habang naglalaro ng basketball ay tumigil ang lahat. Nagulat siya nang biglang dumating ang isang magarang sasakyan sa eskwelahan. Unang bumaba ang mga bodyguards. Lahat ay nakaabang kung sino ang estudyante. Lumabas si Cassandra. Narinig niyang sinabi ng mga player, swerte daw ang magiging boyfriend ni Cassandra dahil mayaman at mabait na, maganda pa. Mula ng araw na iyon ay hindi nawala sa isipan ni Henry ang maamong mukha nito. Itinanim ni Henry sa kanyang isipan na magiging kanya si Cassandra, whatever it may cost. Napangiti ito ng maalala na naunahan siya ni Cassandra nang pinikot siya nang dati pa naman ay mahal na niya. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.